listeners sa iba't ibang lugar at dako. Let's read the scriptures sa Malakay 4 and Revelation 10:10. Malakay 4. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Malakay 4 verse 6, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Amen. Then Revelation 10, verse 7. Ito po ang pagkakasabi, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Tayo po'y manalangin, habagin at mapagpalang Diyos. Muli mo pong ipagkaloob sa amin sa araw na ito ang mga biyaya ng iyong mga salita, ng bawat propesiyang iyong tinupad, sa bawat kapanahunan, sa bawat hulang naganap, at kami ay patuloy na nananalig at nag-iintay, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pangako, maging ang kaganapan, hallelujah, ng ikapitong hula. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkabasa ng mga salitang ito ay makasumpong kami ng kaunawaan, ng kapahayagan at kalakasan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang iyong abang lingkod for the glory of your precious name. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga visitors, sa mga muling nagkaroon ng privilege na makadalo, makasilip, at makadaupang palad dito sa ating munting bahay Dalanginan. So, nung Wednesday ay hindi po natin natapos itong subject sa tinatawag na 7 Major Vision. At ito po yung part 2. Sino po sa inyo ang nakadinig nung first part nung Wednesday? Sino po? Okay, so marami ring nakapakinig. At yung mga hindi pa nakabasa, ito po ay nasa mensahe ng Laodicean Church Age. Maaari nating basahin yon, yung Laodicean Church Age ni William Marion Branham. At whole book, whole chapter ay makikita natin itong subject na ating pinag-uusapan. Welcome po sa mga kapatira natin o mga visitor. Now, dito sa aklat ng Laodicean Age, ito po yung ating pinakatema. Babasahin natin pong muli. The Laodicean Age began around the turn of the 20th century, perhaps 1906. How long will it last? As a servant of God who has had multitudes of visions, of which none has ever failed, then let me predict, I did not say prophesy, but predict, that this age will end around 1977. If you will pardon a personal note here, I base this prediction on the 7 major continuous vision that came to me one Sunday morning in June 1933. Dito po tayo mag-uusap ngayon. Amen. Ang mga pangitayang ito ay naganap noong June ng tinatawag na Sunday morning. Lumitaw ang, nakita niya ang 7 major events. Okay. Sabi dito, that will transpire. And I will write them all down that morning. Naisulat niya lahat ito. Amen. At meron siyang nasabi sa bandang itaas na ang ikapitong kapanahunan, sabi niya, ay na-predict niya ng 1977. Pero sinabi niya, I did not prophesy, but I predict. So alam natin, ang prediction is based on human
intelligence, di ba? Yun ay tinatawag na based sa human knowledge, but not thus saith the Lord. Sapagkat ang prophecy ay thus saith the Lord. Amen? Kaya wala po sa ating problem yung 1977 at hindi po yon mga kapatid ang kaganapan na mag-terminate ang Laodicean Church Age. But napaaga pa, di ba? Sa ating pag-aaral, nakita natin noong 1963 nagkaroon ng tinatawag na pagbabago na this world is falling apart. Sapagkat noong 1963 ay na-open ang 7 seals at nagtapos ang kapanahunan na yan ng tinatawag na Laodicea. Yung kanyang dealing, yung tinatawag na plan of redemption ng Diyos para sa Laodicean age ay mas napaaga pa noong 1963. Imagine, siguro ilan po sa atin ang hindi pa pinapanganak noong 1963. Taas ang kamay, wag na po tayong mahiya. Ayan, marami. Di ba, ba yung iba pinanganak na noong 1963? Halos konti na lang siguro nabubuhay. Di ba, pag tinanong natin, sino yung pinanganak na ng 1963? Taas kamay. Wala pa. Wala. Patay na lahat siguro, yung 1963. Siguro, mabibilang natin sa 5 daliri. Di ba? Wag na lang nating ituro. Dahil hindi pa naman sila matanda. May edad pa lang. 1963, mas napaaga noong 1977. The world system will terminate. Di ba? Yung 1963, mga kapatid, nagkaroon ng falling apart. The world is falling apart. At na-reveal ang 7 seals, ang full word, na-judge ang mundo noong 1963. Kasi na-open yung mensahe, yung revelation. Di ba? Pag na-open yung 7 seals, yung revelation, so na-judge ang sanlibutan. Di ba? Dahil sa complete message na na-reveal noong 1963. Amen? Ibig sabihin, wala na pong excuses. Di ba? Kasi ang buong truth nabuksan noong 1963, yung full word of God. Kaya ang mundo ay nahatulan. Kaya ang bride, mga kapatid, ay pumasok noong 1963 doon sa tinatawag na Day of Redemption noong 1963. So, ibig sabihin, before 1963, ang Panginoon ay patuloy na namamagitan sa ignorance kasi wala pa pong judgment. Pero nung na-open ang seals, sabi ng prophet, judgment strike the West Coast. Di ba? Ang mundo o ang West Coast na part ng Amerika ay nahatulan. Then, kagad-agad, intensity, kundi ako nagkamali, no, na mahigit 6 7 yata. Intensity 7, God's judgment. Gumuho yung Alaska, kalahati ng Alaska ang nawasak. So yun ang patunay na ang judgment ng Diyos dumating na noong 1963. Mas napaaga pa sa 77 kasi yung termination, alam natin mga kapatid ng mundo ay proseso po yun. No? Maaaring nag-start nung dumating ang judgment ng Panginoon. Now ang pinaka-main na subject na nais kong pag-usapan natin ay yung tinatawag na 7 major visions. Okay? The first vision was that Mussolini would invade Ethiopia. And that nation would fall at his steps. Napakahirap na bansa. Di ba? Nakadalasan pinanggagalingan nga ng mga slaves, Ethiopia. Maraming mga namamatay sa gutom sa Ethiopia. Sinako pa ni Mussolini. Kaya that vision surely did not cause some repercussion and some were angry. And when I said it, will not believe it. Sabi ng mga iba, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. But it happened that way, nangyari. Kasi ang vision dumating 1933. Di ba? Nag-take place 1940s, naganap noong 1940s. 41. And some were angry when I said it, and I will not believe it.
But it happened that way. Nangyari sa gayong sinalita. He just walked in there with his modern arms and took over. Sinakop niya sa pamamagitan ng kanyang mga tinatawag nating modern arm, mga kasangkapan. And natives did not have a chance. Siyempre, native yan hindi na nakapag-retaliate. Diba? But the vision also said that Mussolini will come to a horrible end with his own people turning on him. That came to pass just exactly as it was said. Yan po si Mussolini. Si Benito, no? Si Benito Mussolini, okay, ng Italy. Benito Amilcar Andrea Mussolini. Noong July 29, 1883, pinanganak at ginawa niya yung tinatawag na paghahari niya or pamumuno noong hanggang 1945. Siya ay Italian politician, journalist, and dictator who led the Kingdom of Italy as a fascist dictatorship from 1922 until his overthrow in 1943. Na-overthrow siya, mga kapatid, pinatay. At parang kinudita, diba, ng mamamayan at ng tinatawag na mga another kingdom na lumitaw. Sabi rito, known under his rule as Duce II, he founded Nazism in 1919 with the creator of the Fasci Italian, the Combattimento o Mento. So wag na natin basahin yan, no? So yan yung naganap. Siya ay totalitarian, a dictatorship from Italy na nagpasimula ng tinatawag na World War. After the March of Rome in 1922, establishing a totalitarian dictatorship, he oversaw Italy's participation in the World War II na sinimulan nila Adolf Hitler ng Axis power. At siya ay nakiisa at sumimpatya doon kay Hitler. Kaya, yan po mga kapatid, siya ay, ayan yung Ethiopian Army. Ano ba naman ipapanalo ng kabayo? Diba? Ang pinanlusob ni Benito Mussolini, mga tangke, metal. Yung mga kalaban ay mga buriko o kabayo pa yata. O yan yung pinanakop, mga tangke, artillery. So nasakop na napakabilis. Natupad ang hula sa first vision ni Brother Branham. Okay? Next, ano sabi niya? Vision foretold that an Austrian by the name of Adolf Hitler would rise up as a dictator over Germany. Dictator din yung nauna, dictator din yung sumunod naman sa Germany. And he will draw the world into a war. Ito po, magpapasiklab, magpapasimuno ng Second World War. Kaya mahirap pag may dictator na nagra-rise eh. Diba? Merong totalitarian government na nagre-raise. Kaya magpapasimula talaga yan ang digmaan. So si Adolf Hitler would rise up as a dictator over Germany and that he will draw the world into war. And it showed the Siegfried's line and how our troops will have a terrible time to overcome it. Talagang nahirapan, di ba? Yung mga tinatawag nating mga allied na bakbakan itong mga Axis power. Then it showed that Hitler will come to a mysterious end. Diba? Yun naman talaga ang nangyari na mahiwaga ang kanyang pagkawala, ang kanyang pagkamatay. So yun ang tinatawag na rise ni Adolf Hitler. Yan po yung Siegfried's line. Adolf Hitler at the Siegfried's line, German Chancellor Adolf Hitler, 1889 to 1945, visit the Siegfried's line, accompanied by Fritz Tad. So yan po, mga kapatid, yung konting
image na ating nahanap. Yan yung tinatawag na second vision. The third vision was the realm of the world politics. For it showed me that there will be three great isms. Bakit po nakakakita ang kapatid natin, Brother Branham, ng mga vision pertain sa politics? Kasi po, hindi lang siya sa religious, pati sa politics nakikita niya, pati yung world system. Kasi si Brother Branham ay major prophet. Katulad nila Elijah, katulad nila John the Baptist, katulad nila Isaiah, ay inutusan ng Diyos na kanyang ihula ang kanyang mga nakita. Kaya yung pag-rise ng tinatawag na tatlong isim, pasisim sa panahon ni Benito Mussolini, nasisim sa panahon ni Adolf Hitler, communism sa panahon nila Stalin, di ba? Mga ginamit yan ng Russia. But the first two will be swallowed up into the third. Amen? The boys, ano sabi doon, sinabi ng boys? Nasa dulo eh. The boys admonish, watch Russia. Keep your eye on the king of the north. Ang king of the north ay Russia. Amen? Yan po yung tinatawag na land of Russia, Magog. Tuloy natin yung munting na search natin. Yan, yung fascism, founder Benito Mussolini, a former socialist leader, formed the initial combat squads. Amen? So ito yung tinatawag na swastika cross. The black cross, the iron cross. Okay, na ginagamit nila Hitler, Nazi, noong 1933 hanggang 1945. The design of black cross with a white or silver outline was delivered from the insignia of the medieval. So ayan po mga kapatid. Then sabi dito, the key founder and leaders is the Anton Drexler. Bago pa si Adolf Hitler, ito muna nauna. Si Anton Drexler started the German Workers' Party in Munich 1919. But si Adolf Hitler joined the small group in 1919 and changed its name to the National Socialist German Workers' Party. Binago ni Hitler. The NSDAF noong 1920 and took full control as the absolute leader, the Pure. Diba? Hindi po isang leader lang to na politician. Sinamba nila to as God. Diba? Sinamba nila si Adolf Hitler as God. Kaya kung lalabagin mo ang tinig ni Adolf Hitler ay kamatayan sa panahon na yun. Diba? Kaya natakot ang buong mundo. Amen. Sa leader na to. At siya po ang nagpasiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kasi dahil sa kapangyarihan na kanyang natanggap, gusto niya na sakupin yung buong Europe. At nasakop niya, di ba? At mga kumampi sa kanya, mga kapatid, yan na nga yung tinatawag na pasis na si Benito Mussolini at marami pa na kumampi sa kanya. Pero sabi ng hula ng prophecy, watch Russia, watch Russia. Kaya yun po ay naging world power. Di ba? At na-change yun from Union Soviet to tinatawag nating ano ngayon? Yung kay ano pangalan nito? Kay Putin. 'Di ba? Na tinatawag na paghahari. Okay? Now, the fourth vision is the great advances in science. Pagkatapos lang ng Second World War, biglang nagkaroon ng grabing advancement ng science that will come after the Second World War. Pagkatapos lang ng Second World War. Amen. Nung sinasabi niya, it was headed up in the vision of a plastic bubble top car that was running down beautiful highways under the remote control. Amen. Doon po nagpasimula yun. So that people appeared seated in this car without a steering wheel.
And they were playing some sort of game to amuse themselves. Wala pa noon eh. Pero nung sinabi ng hula ng prophecy ay nag-come to pass. Mas sa panahon natin, mas grabe pa. Ang pinalilipad ngayon, hindi lang mga car, pinatatakbo, pati mga drone. Di ba? Ang mga missile ay unmanned na, wala nang tao. Di ba? Yung warfare ngayon ay through cyber na, mga kapatid, through computer. Di ba? Naglalaban, mga kapatid, sa pamamagitan ng science, ng intellectual, ng tinatawag na rivalry ng mga bansa. So, nag-boom, mga kapatid, yung tinatawag na knowledge of men, yung invention ng science. Amen. Kaya mapansin natin, dito sa Pilipinas, magpapagamit yung ating bansa. Tatayuan dito nung Pax Silica ba yun? Di ba? Yung Pax Silica na tatapatan yung China. Di ba? Tatapatan nila yung China. Kaya dito gagawin yun. Dito yun tinatawag na i-reproduce o i-manufacture. Ang paggawa nun, kailangan mong dumaan sa tinatawag na mga maraming pagdadalisay ng materyales na yon. So may mga chemical yon. Saan mo itatapon yung mga waste nun? Dito sa Pilipinas. So tayo ay magiging tinatawag na basurahan ng mga radioactive materials na yon. Diba? Yung waste ng silica na yon, mga kapatid, na natural na i-enhance dito sa Pilipinas. Diyan sa Tarlac po yun gagawin. Ilang kilometro. At gagawa sila ng matindi pa sa BGC na city. Ayan, nandiyan sa Tarlac, sa north. Kaya dito po nag-start yung mga remote control. Yung mga tinatawag nating mga drone ngayon. Di ba? Sobrang high-tech. Di ba? Hindi na sila, papagawa ka sa bubong mo, titignan yung location, papalipad na lang doon ang drone, titignan na lang yung itsura. Di ba? Or doon sa Google, sa satellite. Kaya yun na po yung mga nangyayari sa ating time. Kaya yung mga games ngayon, grabing advancement ng mga games. Di ba? Parang laro na lang. Naglalaro na lang sila. Kaya yung modern warfare ngayon, parang laro na lang. Di ba? Tingnan mo. Bakit po hanggang ngayon nakatayo yung Ukraine? Dahil sila sa tinatawag na mga drone. Marami silang tinatawag na mga IT, mga sundalo na nakikipaglaban. Di ba? Kaya ngayon, yun ang competition ngayon. Kaya gusto mong may trabaho ka hanggang tribulation, mag-IT ka. Hindi ka mauubusan ng trabaho. Di ba? Ikaw ay uupahan ng mga armed forces dyan. Diba? Dahil ang tinatawag na labanan ngayon, mga kapatid, ay yung tinatawag na AI, Artificial Intelligence. No? Sobrang high-tech na. Diba? Hindi na tao ang magbabantay, kundi yung Artificial Intelligence na. Diba? Alam niyo yan, mga kapatid, diba? Sa mga gamit, let's say, kagaya ng mga, anong tawag dito, mga power storage. Major problem ngayon ng mundo, Meralco. Di ba? Sino po sa inyo ang libre sa Meralco? Wala pa halos, di ba? Lahat may discount pwede. Pag senior citizen, may discount. So ano nangyari, mga kapatid? Di ba? Gumawa sila ng mga power storage. So yung mga power storage nila, AI na. Hindi na ikaw magbabantay kung mag-overheat yan, kung ma-overcharge yan. Naka-AI na yon. Nakakarga na doon yung tinatawag na isip. Di ba? Na bago yan ma-overcharge, mag-i-stop yan. Bago yan, grabe, di ba? Grabe na, AI na. Then mamamonitor mo na kung ano yung function ng binili mong power storage. Hindi po ako nakabiling, mahal eh. 120,000. Kamu na. Parang mahal pa sa motor o parang presyo na ng motor. Gusto ko sanang bumili pero
Pinag-isipan ko, ang mahal. Kaya lahat po yan, mga kapatid, AI na, biruin mo. Yun na magtatrabaho sa atin. Mawawala na ng trabaho yung mga laborers. Kasi AI na, di ba? Pati sa modern warfare, yung mga lumalaban, robot na, mga kapatid. Para sa pelikula lang noon ni Arnold Schwarzenegger. Ngayon, nangyayari na, mga kapatid, yung grabing advancement ng science. Di ba? Hindi pa nga masyado nilang pinapakita pa yung kanilang mga imbensyon. Pero grabe na po yan. At ang Pilipinas, ayaw din magpahuli. Ba, magpapalipad na rin sila ng spacecraft sa outer space. Sasabay na rin si, di ba? Yung Pilipinas. Kasi nag-aanda lahat sa digmaan. Di ba? Nag-aanda lahat sa digmaan. So merong napipintong Third World War. Di ba? Ngayon, handa na po ba kayo sa Third World War? Hindi na natin paghahandaan yan. Kasi bago mag-Third World War, may rapture. Yun ang wag mong mamimiss. Diba? Yung rapture, yung coming of the Lord. Mamiss mo na lahat. Birthday party, mamiss mo na lahat. Reunion, mamiss mo na lahat ng mga celebration. Wag lang itong great event na to. Amen. Yun ang rapture. So ang pagsisimba ay tipo. Tipo yan ng rapture. Diba? Kaya nga nagsasorry yung mga kapatiran natin kapag hindi nakaka-church. Kasi yun po ay type and shadow ng rapture. Diba? Kaya yun po mga kapatid ang mga kaganapan. Driveless bus model, Science Museum. Yung hula ni Brother Branham na bubble car, andyan na. Yun yung fourth vision. The fifth vision. The fifth vision had to do with the moral problem of our age. Kasi ang science na i-display na. Ang intelligence, ang tinatawag na hell, na-adapt na ng tao. Siyempre, susunod na dyan yung moral. Di ba? Ang magiging moral ng tao ay mas mababa kesa nung panahon ng before Second World War. Nung Second World War, before Second World War, kay gagalang ng mga bata. Mano dito, di ba? Respeto ang nandoon sa bawat nationality, may mga respeto, may mga paggalang. Pero nung pumasok yung tinatawag na modern age, nawala yung moral. Kasi ayon sa vision, sa fifth vision, had to do with the moral problem of our age. Diba? Yan ang problema natin, moral problem ng mga kabataan. Kaya yung mga matatanda na emotional, iniintay niyang magmano yung kanyang apo, hindi na nagmamano. Diretso na. Minsan, mabunggo pa yung lola, yung lolo na naghihintay ng mano. Nawala na, baksak yung gamit. Kung sagot-sagutin na lang yung mga magulang, gano'n na lang. Kasi nakahula yung fifth vision had to do with the moral problem of our age. Bakit gano'n ang nangyari? Itong matindi, centering mostly around women. Mas magiging mga bastos, yung mga kabataan na kababaihan, mawawala na mga galang, mga tinatawag na moral decay. God show me that women began to be out of their place with the granting of the vote. Doon na nagkaroon ng rights, equal rights. Diba? Sa panahon na yon, nakaboto na sila, pwede nang magpulis ang mga babae, pwede, sabi nila, pwede rin namin gawin lahat ng ginagawa ng mga lalaki. Diba? Kami pa. Kaya minsan, mas superior pa yung mga babae pagdating sa sports, sa intelligence, diba? Oh. Kasi inihula yan. God show me. The women began to be out of their place with the granting of the vote, and they cut off their hair, which signified that they were no longer under the authority of a man, but insisted either equal rights or in most cases more than equal pa. Kaya sa church, ang mga kababaihan dito ay tinuturuan natin ang pagpapasakop, pagrespeto sa mga asawang lalaki. Dahil pag hindi, may palo. Di ba?
may palo, mga kapatid, may paalala ang Diyos na makikita natin. Kaya iyan po, mga kapatid, ang nangyayari, mga kapatid, sa modern age na to. She adopted men's clothing and went into a state of undress. Until the last picture I saw was a woman naked except for a little pig lip type apron. With this vision, I saw the terrible perversion and moral plight of the whole world. Buong mundo lang, hindi lang Amerika. Siyempre, doon na uso. Kaya yung mga bansa na uma-idolize, tumitingin sa kasikatan ng tinatawag na Amerika, ma-adapt nila yung spirit na yun. Noong unang panahon, mga kapatid, ang Japan, nung hindi pa nasasakop ng Amerika, noong Second World War, ang mga Japanese woman, nakakimona, mahaba. Kung maglakad, ganun. Ang gagala, ang liliit ng hakbang. Ngayon, punta ka sa Japan, mga kapatid, immoral. Mga estudyante, ang palda kay iksi. Di ba? Wala na, mga kapatid, sa streets, mayroong mga immorality. Sa mga bar, lahat nagkalat. Di ba? Napunta ako noon, anong year yun, G? 80. Mga ano na yun, mga atras natin ng mga 18 years or 19 years, yung time na nakakapunta ako doon. Ganun na naka-worse lalo pa ngayon. Di ba, sabi ko nga sa inyo, doon, may parke doon sa malapit sa bahay namin. Paglabas mo, magugulat ka, may mga kabataan gumagawa ng immoral sa park. Yung mga Pilipino doon, sinisigawan sila, hoo, hoo! Wala, hindi natitinag. Hindi natitinag, mga kapatid. Bawal mong guluhin, makakasuhan ka pa doon, mga kapatid. So, ganun ka-worse ang tinatawag na panahon na ito na ating ikinabubuhay. Kaya sabi dito, di ba, perversion and moral plight of the whole world. True science yan. Nalito ang mga bata kung ano ang prefer nila sa kanilang sex prefer, kung male sila o female. Nalito, hindi nila alam kung magkakagusto ba sila sa babae o magkakagusto ba sila sa lalaki. Kaya ang nangyari, pervert. Di ba? Yung mga kababaihan, hindi nila alam kung sinong partner nila, kung pwede sila sa babae o pwede sila sa lalaki. Mga kapatid, ito pong mga preaching na to, hindi po pwedeng tanggapin ng buong mundo. Di ba? I-reject po ito. Kasi meron na pong another tinatawag na sex prefer ngayon na tinatawag na mga LGBT. Makapangyarihan. Di ba? Natinig. Kaya sa mga mall, may makikita ka doon na pangatlong tinatawag na comfort room. Di ba? Di ba dati male and female lang? May pangatlong comfort room na. Doon pumupunta yung mga gay, doon pumupunta yung mga lesbian. No? Meron nang nakalaan para sa kanila ang mundo. Parang inadapt na, inacknowledge na po. Bakit? Sino-sino po yan? Mga makapangyarihang mga tao. Bantayan natin yung mga anak natin, yung mga loved ones natin, baka unti-unti na silang nape-pervert at hindi na nila alam ang kanilang tinatawag na, anong tawag doon? Ano ba tawag doon? Yung kanilang tinatawag na kasarian or gender prefer, hindi na nila alam. Di ba? Kaya kung babae yan, nililigawan ng mga tinatawag na mga binatilyo, sabihin mo sa kanila, okay lang yan, pero huwag ka munang mag-oo. Di ba? Okay lang yan na nagkakakrush sa tinatawag na opposite sex, pero huwag mo siyang tatanggapin right now. Kasi masisira ang buhay mo. Sabi nga ni Digong, masisira ang iyong kinabukasan. Diba? Kapag nangyari, pag nagkaroon kayo ng problem niyan, maapektuhan ang pag-aaral. Maapektuhan ang concentration. Tama, mga kapatid? Kaya friendship lang. Pero kung hindi niya alam kung ano ang kanyang gender prefer, magulo yun.
Pag tumanda ng tumanda yan, magugulat ka na lang. May kalibin na yan. Diba? Na same sex. Diba? Yun mga kapatid ang nangyari sa mundo. Dahil doon sa tinatawag na heights ng science, dahil sa influence ng science, sumunod noon ay moral decay. Mga kabataan, puro focus sa laro, sa pag-aaral, wala nang time. Pag tinawag mo, sasabihin, wait. Puputok na lang ang butsi mo. Di ba? Manggagalaiti ka na lang dahil hindi ka sinusunod, dahil sinasabi, wait. Hanggang mawala ka na rin sa wisyo at mapalo mo, mapagalitan mo. Yun ang mundo ngayon ating ginagalawan. Amen. Dahil sa advancement ng science. Yan, yung mga attire, bob hair, mga pananamit na worldly, yan na po ang nangyayari. Now, the sixth vision, then in the sixth vision, there arose up in America. Bakit laging Amerika? Andun yung tinatawag na mensahero. Doon siya pinanganak. Doon sa tinatawag nating Indiana. Arose up in America, a most beautiful but cruel woman. Kaya wag kang papadeceive sa beauty. Di ba? Kaya kung beauty nga, pero ang ugali naman demonyo, hindi na bali. But cruel woman, she held the people in her complete power. Ito po, mga kapatid. Di ba? Ano kaya ito? Spiritual o literal? Una, sabi niya, I believe that this was the rise of the Roman Catholic Church. Though I knew it could possibly a vision of some woman rising in great power in America due to a popular vote by women. Diba? Tingin ko sa statistic, mas marami talaga babae kaysa sa lalaki. May isang bansa nga, I think sa Europa na mas sobrang dami ng kababaihan. Diba? Hindi na nga nakakapag-asawa yung mga kababaihan dahil konti lang yung mga lalaki. Kaya sa statistic ng pagboto, magkakaroon ito ng popular vote. Nakasentro sa Amerika, mga kapatid. So hindi na issue kung yan ay church o kung yan ay rise ng tinatawag na religious group dyan sa Amerika dahil nandyan na yan. Sa panahon pa lang nila Kennedy, nakapasok na yan. Pero yung popular mga powerful women na nag-rise sa Amerika, yan. Oh, di ba? Sila, asawa nila Obama. Di ba? Sila Hillary. Andyan. Ay, putol. Oh. Maraming mga makakapangyarihang babae sa Amerika na sinabi ni Brother Branham na maaaring mag-rise. Okay? Kaya, dumating na ba yan? Maaaring nandyan na yan, mga kapatid, sa, di ba? Nakapag-establish na yan ang kanilang impluensya, pero yan ay magra-rise in power, sabi ni Brother Branham. Di ba? Magkakaroon niya ng kapangyarihan. Now, the last, ito po ang ating pinakatema. The last and the seventh vision was wherein I heard a most terrible explosion. Hindi lang explosion, kundi a most terrible explosion. Nuclear, di ba? Meron ba bang tataas na sa terrible explosion, sa nuclear o sa fusion bomb? Wala na, yun na yun eh. As I turned sa vision to look, I saw nothing but debris and craters and smoke all over the land of America. Can you say amen? All over the land of America. Ibig sabihin, walang nalabi, walang natira, mga kapatid. Now, ang issue ngayon, sa ministerial meeting pa po ito, kailan mangyayari ito? Before the rapture or after the rapture? So, ang mga bride po, nasa Amerika din yung iba. Hindi po pwedeng sumabog muna yung Amerika bago sila ma-rapture. Magra-rapture muna bago maganap yung tinatawag na terrible terrible explosion all over America.
a debris, crater, and smoke all over the land of America. Amen. After the rapture po ito. Dahil yung sinasabing coming of the Lord ay tatlong lupi. Diba? Meron pong lupi na mga pagparito ng Panginoon. Yan po'y diagram lang, no? Nuclear. At okay, yan. Mga pictures ng destruction. So, parang sa diagram na yan, ano ba yung katapat na yun? Asian, no? Asian yung kulay blue. Tumira ng missile. Diba? Yung missile na pinaulan, hindi isa, hindi dalawa. Libo-libo. Ma-intercept mo yung daan yan, may isa lang dyan na tinatawag na makalusot, wipe out. Diba? At ang Amerika, kahit ma-wipe out mo na, meron po silang pinrogram, mga kapatid, na pag nag-start yan, tuloy-tuloy na po nila na paliliparin yung mga missile nila, warhead nila, na nandun sa submarine, sa ilalim ng dagat, nandun sa mga ilalim ng lupa, nandun doon sa mga eroplano nila. Ang magiging command center nila ay hindi na po sa lupa, nasa himpapawid. Meron na silang ganong tinatawag na program. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? Kaya hindi mo masira mo man yung kanilang tinatawag na tinatawag na central office sa lupa, naka-centralize po yun, mga kapatid, na sasabog at sasabog yung tinatawag na ikatlong digma ang pandaigdig. Doon magaganap yung everything will be killed. So may pangarap po tayo. Hindi po masamang mangarap sa buhay. Mag-aral, galingan, magtrabaho, magsikap sa buhay. Pero aanhin mo yan kung ang panahon na ito ay darating. At ang spiritual mo ay dapa at baksak. Diba? Ang relasyon mo sa Diyos ay matamlay. Diba? Na kung saan ay, buti nga kung malahining nga pa baka sobrang lamig na, kagaya na ng tinatawag na iced tea at milk tea. Mga kapatid, na relasyon. Diba? Napakalamig, mga kapatid, malamig pa sa yelo. Kaya ito ang panahon, mga kapatid, na bago po maganap itong mga hulang ito, dapat masumpungan tayo na mainit sa paglilingkod. Diba? Hindi na pahirapan sa paggising sa umaga, simba na tayo. Hindi na pahirapan sa Sabado pagpapaalala, huwag kayo magpupuyat kasi bukas linggo na. Diba? Hindi na pahirapan, mga kapatid, ang pagtuturo ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia sapagkat meron pong ika-7th vision. Kaya sabi ni Brother Branham, based on the 7 visions, along with the rapid changes which have swept the world in the last 50 years, dun siya tuloy nakapagbigay ng prediction. I predict yung world termination on 1977. I did not prophesy, I predict. Kaya sabi niya dito, Jesus did not say no man could know the year, month, or week in which his coming was to be completed. So I repeat, I sincerely believe and maintain as a private student of the word along with the divine inspiration, 1977 ought to terminate the world system and usher in the millennium. After ng termination ng world system, ang susunod na ushering in of the millennium. So ibig sabihin, ito pong 7th vision, konektado to sa ushering in ng millennium. Kaya hindi rapture. Di ba? Kasi after the rapture, meron pa pong world system na 3.5 years. Meron pang Antichrist. Di ba? Na magre-reign ng 3.5 years. At alam natin, mga kapatid, na ang base niya ay nandoon sa United States. Siya yung 13 states, 13 colonies. Siya yung Revelation 13. No? Na she speak like a lamb. Diba? Parang maamong tupa. Pero, ang taglay-taglay niyang kapangyarihan ay most powerful than the 3 kingdoms o 4 kingdoms do sa Daniel. Mas makapangyarihan pa siya sa mga world empires. Totoo ba yan, mga kapatid? Totoo. Ang first world empire ay Babylon.
powerful. Sa kanyang panahon, walang makatalo. Nag-rise ang Diyos, raise ang Diyos ng another kingdom na powerful than Babylon, that is the Medo-Persia. Yan ngayon yung Iran. Di ba? Kaya tignan mo, no, mga powerful nation naglalaban-laban. Ang Iran kaya tumatagal ang digmaan, powerful din po yan. Hindi po yan maliit na bansa lang. Kasi sa kasaysayan, naging isang makapangyarihang bansa din yan nung panahon niya, yung Iran. Napakalaki niyan. Nakuha nyo, mga kapatid. Kaya gayon na lamang yung kanyang tinatawag na kumpiyansa ng mga Khomeini, di ba? Ng mga regime na yan. Nakapagtayo sila ng imperyo sa ilalim ng mga bundok, mga fortress. Andun yung mga missile na hindi magagalaw ni naman. Pero ano nangyari? Tumayo ang isang LAM. Di ba? Sa 13 states, 13 colonies, pinulbos. Di ba? Ano sabi doon sa report, mga kapatid? Yung mga missiles, ano niya doon, plant, wasak. Di ba? Winasak ng most powerful nation na to na Amerika. Kaya sabi ng buong mundo, sinong magiging kagaya at makakatalo sa makapangyarihang bansa na to? Di ba? Kaya yan yung United States of America. Yan yung Revelation 13 na sinasabi na nagsimula siya sa 13 states, 13 colonies, ngayon ay 50 states. Can you say amen? Nag-start siya as a Christian nation sa panahon ni Abraham Lincoln, na ang kanilang motto, in God we trust. Di ba? Tayo mga kapatid, baliktad eh. Trust in His people, then trust in God. Pangalawa lang tuloy ang Diyos eh. Doon sa 500 bills, di ba noon, sa panahon ni Ninoy, trust in His people, then trust in God. Pangalawa lang yung pagtitiwala sa Diyos. Pero yung Amerika noon, di ba, in God we trust. Doon lang sila nagtitiwala. Kaya pansinin nyo mga kapatid, yung pananampalataya nila noon na genuine, unti-unti pong, di ba, nalilibadurahan, nadodominate, mga kapatid, napapasok ng tinatawag na kapangyarihan from the East religion. Meron po dyan, mga kapatid, na nakita ni Abraham Lincoln sa vision na isang dark cloud, di ba, from Europe, ang pumasok sa kanilang lupain at denominate, mga kapatid, ang kanilang city. Sinabi ni Abraham Lincoln yan sa kanyang vision. Nakakita rin siya ng vision. Kaya napasok na po, mga kapatid, ang Amerika ng tinatawag na religious group na to. Kaya pansinin natin, amen, meron talagang magaganap na tinatawag na kaganapan. So bago mangyari ang seventh vision, meron pa pong tinatawag na pangitain na binanggit ang propeta. Ano kaya ang pangitain yung binanggit niya, mga kapatid? Yun yung tinatawag na sinasabi dito sa book na The Rapture. Ano yung book na The Rapture? 191, I remember just my last message in California. Mismo nagpunta siya roon, nag-preach siya sa California, where I thought I'd never go back again. Kung ang propeta sabi niya, hindi na ako babalik dyan, ako, mga kapatid, ay natatakot din sa lupain na yan. Kaya hindi din ako pinermit dyan na makatungtong. Inimbite ako dyan ng mga pinsan ko. Inimbite ako ng mga missionary natin na magpunta daw doon, mag-visit. Ginawa nila invitation letter. As binayaran yung aking ano tawag dito? Yung pag-application, visa application, binayaran. Hindi kalooban. Na-reject ako, hindi ako nakapasa. Sabay-sabay kami noon, panahon na yon, nila Pastor Yap, Pastor Pardillo, ako, ganon. Dahil yun pala mga kapatid ay sa panahon pa lang ng propeta, 1965 pa lang,
ay hinulaan na po ang lugar na yon. At ang sabi niya, I predicted Los Angeles will go beneath the ocean. Miles deep. Gano'ng kalalim yung miles deep? Milya, mga kapatid, sa ilalim ng dagat. Hindi na po prediction, kundi, thus saith the Lord. Ito na po. Dito, pag nagmintis ang propeta sa salitang ito, lilitaw false prophet siya. Kasi, thus saith the Lord na eh. Kapag ang isang tao nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, ginamit niya ang pangalan ng Panginoon, at hindi mag-come to pass, doon ka madideklarang false prophet. Pero I also believe na ito ay magaganap. Thus saith the Lord, sabi niya, it will. She is done. 1965 pa lang, she is done na. She is washed. Siya ay, di ba, hinugasan. She is finished. What hour? Anong oras? I don't know when, but it will be sunk. Right after that, the earthquakes begin to jolt and bow. So, hindi po nuclear pala ang wawasak doon, kundi great earthquake. Diba? So, it is possible, mga kapatid, sa time na yan, yan yung pag-awake ng Diyos sa bride, awakening of the bride, uugain niya, mga kapatid, ang California. Amen? Kundi sabing ganon, lulubog siya sa ilalim ng dagat. Kagaya ng Capernaum. Remember, many of you men standing right there, that rock, that day when that angel came down here, and the light and fire falling from heaven around the rock, where we were standing there, rocks flung out of the mountains, and falling across there, and she blasted 3 times. And I said, judgment will strike the west coast. 2 days after that, Alaska almost sank. Kalahati, mga kapatid na. Biruin mo mula dyan dyan sa balcony, lumubog yung lupa. Ganyang kababa. Lumubog. Nawasak yung mga buildings doon sa Alaska. Halos kalahati ng Alaska ma-wipe out. So yun ang nangyari. Now remember, that same God that said Los Angeles is doomed. She is finished. I don't know when. I can't tell you. I did not know I said that. But this brother here, I believe it was. No one of the Moselis, I believe, had me out on the street. I did not know what it was till I look back. So sabi, Jesus said, Capernaum, Capernaum. Ito ay city sa panahon ni Jesus, sa panahon noon. Diba? You that exalted yourself rather up into heaven shall be brought down into hell. For if the mighty works that been done in you had been done in Sodom, it has stood today, and about 150 years from there, Sodom had already in the earth. Then Capernaum is in the water today. Kaya mga kapatid, kagaya din ng Pompey, di ba? Sa panahon na yon, di ba, na isang island malapit sa Rome, mga kapatid, ay natabunan ng volcanic ashes. Napanood nyo ba yung film na yon? Di ba? Nawala po yun, mga kapatid, natabunan. So, ang Diyos, mga kapatid, kapag nasumpungan niya ang isang syudad ay nagmamataas, ay ibababa ng Diyos. Amen? Kaya before or at the same time ng rapture, possible, mga kapatid, ang California ay mag-sink. Amen? Lulubog, mga kapatid, sa ilalim ng dagat. Sabi ng propeta, ang mga pating lalangoy sa department store. Di ba? May mga ganyan ng pelikula. Di ba? Kaya yung mga tao, hindi na sila masusurprise. Dahil nasa pelikula na eh. Di ba? Yung mga pating lumalangoy doon sa department store. Amen. Yun ang mangyayari. At ang tubig aabot hanggang disyerto. Biruin niyo yun kung gaano kalaking tidal wave yun, mga kapatid, na higit pa sa tsunami. Kasi ang palulubugin, pati mga high-rise eh. Aapaw ang tubig.
So before or at the same time ng rapture, di ba, ay maganap po yan, mga kapatid. Dahil yan ang mga hula na papakita ng Diyos para sa atin. Maari sa pag-agaw, nakaangat na tayo doon natin nakita yung California. O maaring bago maganap ang pag-agaw, yung sinking ng California ay manonotice natin. Can you say amen? Kaya wala pong bride dyan eh. Pinalalabas sa mga bride dyan. Alam niyo po ba mga kapatid? Ang mga bride dyan sa lupay na yan, tinatawag palabas. Amen? Sapagkat napaka-dumi na mga kapatid at ang kasalanan ay nakarating na sa presensya ng Diyos. So nandyan po yung mga arsenal ng US. Nandyan yung kanyang tinatawag na mga base, na mga makapangyarihang base niya, nandyan yan. Kaya sa World War, pag naapektuhan po yan ng earthquake na yan, na great earthquake, amen, mararanasan po ng Amerika ang pagkatalo. Kagaya ni Ahab, di ba? Sa last war, natalo si Ahab at napatay si Ahab. So, maaring may mga digmaan pa before sa tinatawag na Third World War, pero kung ang last war ay dumating, matatalo po siya. At yun ang magiging cause ng ika-7th vision ni Brother Branham. Ang 7th vision, wala na po tayo dito. Bago maganap ang 7th vision, magaganap muna ang Los Angeles destruction. Magaganap muna yung pagkabagsak ng Los Angeles. Isa lang pong state yan sa Amerika na nasa tabi ng dagat. Amen. Pag tinignan niyo yan sa mapa, mag-i-slide yan sa ilalim ng dagat. Amen? So, yun ang sign, mga kapatid, na ang rapture ay dumating na. Amen? Bakit? Yun ang hudyat eh. Di ba? Anong hudyat sa panahon ni Abraham? Na sila Abraham ay kakam out na. O si Lot ay kakam out na sa Sodom and Gomorrah. Sinunog eh, ang Sodom and Gomorrah eh. At ang Sodom and Gomorrah ay tipo po, mga kapatid, ng California. Di ba? Yung modern Sodom and Gomorrah ay ang California. Nung nakaraan lang, anong year yun? 2024 ba yan? Nasunog eh, yung California, di ba? Yung wildfire, kumalat, umabot hanggang doon sa cities. Yung napakaganda na itsura ng Hollywood, sunog. Di ba? So anong next? Sabi sa hula, mag-i-slide siya sa ilalim ng dagat. Amen. Bakit? Paano mo naman yan nasasabi, Pastor? Ito na eh. Gumagalaw na po yung tinatawag na fault line. Di ba? Ng St. Andreas fault line. Ayan na, oh. Ayan, oh, fault line. Oh, mahaba po yan. Parang yung fault line ng West Valley. Di ba? Parang yung fault line ng West Valley. Okay? Kaya iyan yung tinatawag na magpapalubog sa California. Pag yan po ay nagbago ng kalagayan dahil sa great earthquake, i-slide yung California. Hindi natin alam kung kasama na dyan yung West Valley. Di ba? Kasi yung West Valley, big one yun eh. Itong earthquake na ito, big one din ito, itong California eh. Hindi natin alam kung nakakonekta yan doon sa tinatawag na Ring of Fire. So kasi kung ngayon mangyayari yung West Valley, baksak na po ang kabuhayan ng mundo. Di ba? Ang Pilipinas, baksak na eh. Baksak na nga ngayon eh. Di ba? Mas lalo pa kung dumating yan sa panahon natin. So, idalangin na lang natin sa Panginoon na, Panginoon, rapturein mo muna kami bago mo gawin yung big one na yan. Si Pastor Kilat nananalangin na sa atin eh. Pastor Ed, umalis na kayo dyan. Talagang mas natatakot pa siya kaysa sa atin eh. Grabe, Pastor, mangyayari talaga yan. I believe, mga kapatid, na ang bride ay ipe-preserve ng Diyos. Biro mong haba, di ba? Mula Bulacan yata yan hanggang, di ba? Laguna o konektado pa sa Mindoro. Ang haba, mga kapatid. Buong Metro Manila, wasak.
Saan ka papasok yan? Magko-call center ka. Saan ka magbi-business dyan? Baksak lahat ng electricity, lahat ng power grid, bagsak. Lahat ng negosyo, bagsak po yan. Diba? At millions ang mamamatay dyan, mga kapatid. Hindi libo, hindi thousand, millions. Pag doon ako sa taas, doon sa East Ridge, tinitignan ko yan, ang haba eh. Puro high-rise yan eh. Pag ganun yung building na yan eh, mahaba. Pag ganun, hanggang doon sa Marikina. Kitang-kita po namin yan doon sa tuktok. Kung yan ay ugain, di ba, millions ang mamamatay. Di ba? Ang evacuation area nyo, mga taga-Pateros dyan sa Garden of Memory. Pero tayo, ang evacuation area natin, doon sa heaven. Do you believe that? Amen. Bago niya ugain ang lupa, amen, ay agawin niya ang nobya. Kaya wag po nating hayaan ng ating sambahayan ay lupaypay sa pananampalataya. Di ba? Na kung saan ay pahapay-hapay sa paglilingkod sa Panginoon. Meron pong pagyanig na magaganap before and after the rapture. Before the rapture or at the same time ng rapture, yung Los Angeles magi-slide. Di ba? Doon sa bottom of the ocean. At yung after the rapture, magkakaroon ng reigning ng Antichrist. For 3.5 years, siyempre gagamitin yung US. Di ba? Gagamitin yung tinatawag na beast. Wala kang sulingan, mga kapatid, sa mundo natin. Diba? Huwag kayong magtiwala, mga kapatid, sa kapangyarihan ng tao. Huwag na huwag kayong palinlang at padaya sa kapangyarihan ng tao. Diba? Merong nagsasabi, China ang ating magiging savior. Ang China communist eh. Gusto niyo ba, mga kapatid, wala ditong makakapagsimba, ipapasara to? Eh yung US, ganun din. Nakadikit naman yon sa 666. Hindi po ang komunista ang 666, tandaan nyo. Pero malupit sila sa mga Christian. Kasi nando doon sa mga Christian community ang 666 eh. Kasi pag sinabing Antichrist, they bear the name of Christ. Pero sila ay anti. Kaya hindi po Antichrist yung mga Muslim, yung mga hindi po, mga kapatid. Pero sila ay anti-Christian. Sila yung magpaparusa din sa Antichrist. Sa World War. Magaganap po kasi ang World War. Yun ay sa Battle of Armageddon. Maglalaban-laban ang Antichrist, ang Muslim, ang Communist. Maglalaban-laban dyan sa Third World War. Magulo, hindi ba? Pero wala na po tayo dyan. Wala na po tayo dyan. Wala nang bride. Ha? Sa time ng Third War, wala na po ang bride. Tingnan nyo ang Book of Revelation. Dito tayo magko-close. Tingnan nyo kung may bride pa. Di ba? Sa chapter 11. Basahin natin. The seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord. Reigning na yun. Di ba? Pababa na. Ushering in of the millennium and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Yun, mga kapatid, ang senaryo sa seventh trumpet. And the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worship God, saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and was and art to come, because thou hast taken thee thy great power and reign. And the nations were angry. Sa time na yan, mga kapatid, bago ihulog yung mangkok ng salot. And the nations were angry. And thy wrath is come. Paparating na ang tinatawag na third woe. And the time of the dead, and they shall be judged. And thou shouldest give reward unto thy servants. Amen. Yung time ng rewarding time. And to the saints, and to them that fear thy name. Amen. Hallelujah. And to the saints and them that fear thy name, small and great. Amen. Small and great.
Saan na ba yun? Wala. Yan. Yan. And they, oh no, wala na naman. Yeah. 16, 17, 18, yan. And diretso na natin. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in His temple the ark of His testament. Bumukas na yung kalangitan. Kasi pinoured out na yung seventh plague. And there were lightnings, voices, and thunderings, and an earthquakes, and great hail. Amen. Ayun na po, umuga na, yung tinatawag na Saint Andreas. Kaya yun po mga kapatid ang mga kaganapan. Now sa coming of the Lord ay nahati po siya sa tatlo. Ang first coming of the Lord ay yung Revelation, coming word, 1963. Coming of the Lord sa form ng mensahe. Amen. Another part ng second coming is the rapture. Dito tayo magtatapos. Revelation of Jesus Christ 1960. Sa paragraph 368. What's the scripture says here in closing? Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him. Sandali lang. Rapture ba to? Sabi ng prophet, hindi. He's talking about the second coming. Kaya yung tinatawag na 6th, 7th vision ay magaganap before, mga kapatid, sa second coming. Diba? Ang second coming, not the rapture. Ayan, no? The second coming is not the rapture. And they also which pierce Him. Alam natin, mga kapatid, yun po yung corporal coming. Jehovah Jireh. Sabi ulit dito, now Jesus can't come here in a corporal body. Kaya kung iniintay mo si Jesus, dadating sa corporal body, hindi po siya bababa dito sa corporal body, sa rapture. For when He comes in a corporal body, kung siya'y babalik sa kanyang corporal body, then the second coming of Christ will be every eye shall see Him. Doon na po yun magaganap sa tinatawag na seventh trumpet. Doon na yun magaganap sa tinatawag na after ng seventh o ng third woe o corporal coming. But His Holy Spirit, sa panahon natin, which is called the Comforter in the Bible, was to come and do the same works that He did. Because it's Christ in Spirit. Kaya meron palang coming ngayon na tinatawag nating second coming, it is Christ in Spirit form. Kaya yung second coming na experience natin ngayon, it is Christ in Spirit form. Christ said, I came from God and I go to God. A little while in the world and the people will see me no more. But the worldly order, yet you shall see me. Dito sa panahon natin, that's the church. For I will be with you to the end of the world, even be in you. And He said, the works that I do, you shall do also. Yun po yung prophecy na pinopulfilled natin ngayon. Di ba? Yung second coming of Christ in the form of His Spirit. Amen. Ito yung ating experience ngayon. Now, just like America is number 13 states, it started with 13 stars in the flag, 13 colonies, Revelation 13, that's right, she's 13, and a woman. Now, when He was about to deliver His only begotten Son, which was His only begotten, which is Jacob, His son, amen. Now, the United States has always been the number 13. Kung before the rapture, mapupugnaw ang buong Amerika, sino mag-i-implement nung kapangyarihan na yon ng Mark of the Beast? Ang Mark of the Beast ay Revelation 13. Na-gets nyo, mga kapatid? Kaya portion lang ng Amerika ang mawawasak sa time ng rapture or before the rapture. Yun yung California. Can you say amen?
Pero 3.5 years pa siya dito sa mundo para i-implement niya yung tinatawag na Mark of the Beast system. Gagamitin siya ron di ba? Kasi siya yung Revelation 13. Nasa kanya yung World Council of Churches, nandoon sa Amerika. Nasa kanya din yung tinatawag na United Nation. Di ba? Nasa kanya yung kapangyarihan na yun, mga kapatid. Kaya sabi dito, and first is a meekness and a freedom of speech, freedom of religion, and so forth. And then they receive power. Kapag siya ay tumanggap na ng kapangyarihan and spoke with all the power of the dragon had before him. Kaya pag naganap talaga yung pag-agaw, yung dragon, si Satan, bababa. Ipopossess niya yung beast. Amen. Yung man, hindi na po siya state, kundi man na, ipopossess niya yung tao na yon, and they received the power and spoke with all the power of the dragon and had before him, what is it? What was the dragon? Kung si Trump ngayon, maraming galit. Di ba? Yung susunod kay Trump, yun na, mga kapatid, ang mas matindi. Di ba? Maraming pinag-iinalaan kung sino riyan. Sabi daw, yung kanyang son-in-law or yung anak niya, sabi daw si Jared Kushner, di ba, na nakahilera na dyan sa posisyon na yan, hindi na natin alam yan. Di ba? Yung susunod dyan, mga kapatid, nilatag lang niya Di ba? Pinakita lang niya na sino mang tawag dito, kakalaban sa kanyang tinatawag na nation, ay ibabaksak niya. Pinapakita lang niya yung air superiority niya. Diba? Walang magawa mga kapatid yung Iran. Sa himpapawid niya, lumilipad lang yung mga space. Diba? Mga spacecraft ng US, binabaksakan lang siya doon. Wala siyang magawa. Dahil sinabi mga kapatid ng Bible, may kapangyarihan ito, makapagpababa ng mga apoy. Diba? In the sight of the beast. In the sight of the dragon, yung Rome. Kaya mga kapatid, yung China, palihim na nagpadala ng mga 400 anti-missiles na kung saan ay panuporta doon sa Iran. Pero wala rin mga kapatid, di ba? Kaya ito po yung nangyayari. Siya yung, doon magra-rise yung image, sa image of the beast. And spoke like all the power the dragon had before him, yung Rome. Di ba? Kasi nandun na ang Rome Asa na ang Rome? Ando na sa bansa na yan, na makapangyarihang bansa. Can you say amen? At i-implement na nila ang mark of the beast through digital IDs. Can you say amen? Sabi ni Brother Alikay, nag-message, Pastor, pwede na palang kumuha sa bangko na wala ng mga ID. Kasi nasa PhilSys na ngayon, 'di ba, yung mga record. 'Di ba? Meron na ba kayong national ID? Ando na yung record. I-digitalize na lang nila 'yan sa chip. 'Di ba? Sa microchip. Pero kung ano yung content, yung laman ng microchip, galing na 'yan po doon sa statistic na PhilSys. 'Di ba? Kaya lahat ng record ng nabubuhay na tao sa mundong ito, may record na po sila. Pero lang kung ikaw ay talagang terorista, siyempre hindi ka talaga magpapalista diyan. 'Di ba? Kasi malolocate ka, madidetect ka. Pero lahat ng mga tinatawag na legal na tao na nag-e-exist sa mundong ito, may record na sila. Kaya hindi na po mahirap kumuha ng tinatawag na magbangko ngayon. Sino po yung mga gustong magbangko? Yung gusto mag-imbak, di ba, ng kanyang mga asset. Wala na pong hahanapin sa inyo yung BPI BPI at saka Land Bank. Bakit? Andun na yung record sa kanila I-scanin lang yan ng tinatawag na QR code. Legal ka pala. So, pag mabilisan sa time ng 3.5 years, matagal po yun, pila-pila pa yung tao na i-scanin. Ang mangyayari po doon, chip. Diba? Sa Europe, halos halos lahat na sila, mga kapatid, may mga chip na. Sa China, naka-digital ID na sila lahat by chip. Ang wala lang,
Ang hindi kasama, siyempre tatanungin nyo, Pastor, paano yung mga pulubi, yung mga taong grasa? Lalagyan pa ba ng chip yan? Hindi na. Kasi burado na sila eh. Wala na sila sa digital system. Hindi na sila nag-i-exist sa lipunan. Nakuha nyo mga kapatid. Alam nyo ba, ang bride, dadating ang time, hindi na tayo nag-i-exist sa lipunan. Kasi kung magko-comply ang bride sa time na ng 3.5 years, iwan ka na. Mark of the beast na yun. Can you say amen? So bago maganap yung tinatawag na squeeze, kailangan may rapture. Kailangan equip ka na ng rapturing faith. Kailangan lumalakad ka na sa pananampalataya na you can speak the word. Amen. Yun na ang taglay-taglay mo, mga kapatid, na anointing at kapangyarihan. Dahil kung hindi ka mararapture. May iiwan ka doon sa tinatawag na world order na yon na pinarurusahan ng mga tao. Walang makapagbibili, walang makabibili, walang makapagpagamot. Kasi titignan sa record, ang sakit mo kasi nandun na sa record eh. Kung high blood ka, diabetic ka, nandun na rin po doon sa digital ID. Ang mga vitamins na tinitake mo, nandun na lahat. Kaya isang scan na lang yun. Kung magkano pera mo sa bangko, malalaman doon. Yung asset and liabilities mo, malalaman doon. Pero hindi sila naniniwala na magaganap daw yung tinatawag na total control. Ang Bible lang po daw ang nagtuturo noon. Pero ang Biblia ba ay magpe-fail? Hindi. Kaya yung total control sa whole humanity magaganap po after the rapture. Hindi before the rapture. Kasi before the rapture, andyan pa yung tinatawag na tinig ng Panginoon. Andyan pa ang Holy Spirit na kumukontra, kumakalaban. Diba? Sa mga oligarko, sa mga tinatawag na sindikato, may boses pa ng Diyos. Ang boses ng Diyos nasa mga tao. Napansin nyo mga kapatid, diba? Nasa mga tao pa ang boses ng Diyos. Pero pag kinuha na ng Diyos, yung mga tao, wala na pong kokontra. At ang mga diktador ng mundong ito, maghahari na. Ngayon, ang Antikristo po, ay nasa line siya ng dictatorship. Can you say amen? Kasi, paano niya mai-implement yung Mark of the Beast kung hindi siya diktador? Diba? Paano niya matatatakan yung mga tao kung hindi siya diktador? Paano niya makokontrol ang buong mundo kung hindi dictatorship ang gagamitin niya? Kaya yung 666, ang dictatorship ay muling mag-a-arise. At ang buong mundo ay patatatakan niya lahat. Walang makakaligtas, bata man o matanda. Dahil ibibigay mo ang buong rights mo, yung right hand of fellowship mo, at ang forehead mo ay kokontrolin niya. Amen? Kaya nagaganap na po ang kontrolan. Bibigyan ko kayo ng isang simpleng example. Kapag hulog na ang loob ng isang tao, sa isang bagay, hindi ba kontrol yun? Diba? Let's say, ang isang babae, napaibig ng isang lalaki. At yung lalaki na paibig ng isang babae, ano yung sinasabi ng lalaki? Ibibigay ko sa iyo ang aking buong kaluluwa at ikaw lang ang aking papakamahalin at sasambahin kita. Diba? Nasasabi ng mga lalaki yan sa babaeng kinababaliwan nila. Ibig sabihin, sila po mga kapatid ay may tatak na deceive. Diba? Kaya sabi ng Bible, masaklap pa sa kamatayan ang ma-deceive ng isang babae. Di ba? Pag mayaman ka, maghihirap ka kapag ikay na biktima ng isang babae. Di ba? Lahat ng luho nun, ibibigay mo kasi na-deceive ka eh. Nakuha nyo? Ngayon, kung ang makadeceive naman ay ang Antikristo, in the form of the church, ibibigay ng tao ang lahat ng rights niya. Pag sinabi po, mga kapatid, ng tinatawag na ecumenical, patawan ng parusa, ibibigay mo dyan ang iyong suporta. Ibibigay mo dyan ang iyong lakas. Kung sa forehead, deception, hindi mo paniniwalaan kahit kamag-anak mo yan. Tingnan mo ang mga taong na-deceive. Can you say amen? Pag na-deceive siya ng maling religion,
magkakamag-anak nag-aaway-away. Di ba? Sasabihin ng kanilang leader, walang kamakamag-anak dito, walang asa-asawa dito, walang nanay-nanay dito, tatay dito, basta kung kumakalaban sa ating reliyon, kalaban nyo. Di ba yan ang sasabihin ng leader? Kaya nagkakawatak-watak. That is deception. Ganon ding formula ang gagamitin ng Antichrist. Di ba? Kaya sa time na yan, ang bride lang ang hindi matatatakan. Kasi ang bride ay may tatak na eh. Tatak ni Kristo. Tatak ng token. Tatak ng mensahe sa kanilang revelation. At sa kanilang right hand of fellowship, hindi nila ibibigay yan sa anumang mga aktibidades ng mundo. Ibibigay lang nila ang lakas nila kay Kristo. Ibibigay lang nila ang kanilang suporta kay Kristo. Sa anumang mga movement na against kay Kristo, hindi sila sasama. Do you believe that? Yun ang bride of Christ. Kaya ang seventh vision, magaganap ito kapag tapos na po ang 3.5 years. At yan ay corporal coming ni Jesus Christ. Pero bago maganap ang corporal coming, meron munang word coming. Yun ang pinagpipistahan natin ngayon, mga kapatid. Yung word coming of Christ. Yun yung tinatawag na shout. Yun yung voice ngayon sa ating kapanahunan. Bago dumating ang Trump, meron munang word coming. Dapat mapatunayan mo ngayon, ikaw at si Kristo ay iisa na. Dapat ikaw at si Kristo ngayon, ikinasal na. Nothing in between. Dapat yun ang relationship natin ngayon bago maganap ang Trump. Dahil ang rapture, ang bahagi nito ay nagaganap na ngayon. Do you believe that? Nagaganap na yung shout ngayon? Nagaganap na yung voice of the resurrection ngayon sa atin? Kinukwiken na tayo ngayon ng mensahe? Kung walang nakukwiken ngayon ang mensahe sa atin, malaki pong problema, mga kapatid. Kung hindi ka nagpo-progress, taon ka na nandito sa simbahan o dekada na nagdadalo ka dito. Malaki pong problema. Dapat may nakukwiken na sa'yo. Dapat ang rapture nagaganap na ngayon sa atin, ang voice of the resurrection. Can you say amen? Bago maganap ang Trump, kailangan may shout at voice. Kaya ang mensahe na to ni William Branham, tinatawag tayo palabas. Come out of here, my people. Huwag tayong maging partakers ng anumang mga gawa ng mundong ito. Be ye separate, sapagkat may rapture na darating, which is the Trump. Sa aking last na sasabihin, I believe, mga kapatid, pag naganap yung tinatawag na Los Angeles, ang bride ay kokotapin or maaring kasabay. Amen. Dahil one time, nung ako ay na-convert, nagkaroon ako ng isang vision, nagkaroon ng tinatawag na parang distraction. At yung distraction, malaki yan, worldwide na distraction. So papalapit ng papalapit yung maitim na usok, maitim, parang volcanic ashes na paparating, papalapit sa aking kinatatayuan, mula doon sa malayo, papalapit ng papalapit sa akin. Bago po dumating sa aking paanan, yun tinatawag na pagkawasak, umangat ako, umakyat ako, at nakita ko po, mga kapatid, yung buong kapaligiran ay dumilim. Nilamo ng maitim at makapal na usok na yon, mga kapatid. Kaya I believe ang bride ay hindi mapapahamak. Bago mangyari ang kapahamakan na yan, aagawin tayo ng Panginoon. Bago bumaha, nakasakay na si Noah sa ark. Bago umulan ng apoy at asupre sa panahon ni Lot, nakatakbo na sila, mga kapatid. Can you say amen? Amen. At bago magunaw ang Sodom and Gomorrah, si Abraham nandoon na sa tinatawag na wilderness. Natatanaw niya sa malayo, umuusok ang Sodom and Gomorrah. Maaring tipo. Natatanaw natin sa rapture. Nasusunog at lumulubog. Amen ang California. Can you say amen? Hindi po tayo nandoon tapos mangyayari. Merong isang pastor na kausap ko, mga kapatid, sa time daw ng tinatawag na explosion, nandun daw siya. Dahil hindi daw siya masusunog.
Sabi ko, hindi pa paintulutan ng Diyos na nandun ka pa. Bago maganap yung pangyayari, kasi parang pre-trib, post-trib. May mga denomination na ang unawa, post-trib. Magkakaroon muna ng tribulation bago sila i-redeem. Ang mensahe po, hindi ganon. Ang mensahe ay pre-trib. Bago dumating ang kapigatian, magaganap ang pag-agaw. Do you believe that? Amen. God bless you all at pagpalain po tayong lahat. Amen. At dadako po tayo sa prayer request o sa mga kahilingan at tumayo na po tayo. Glory to God. Habang umaawit po tayo ng mga consecration, kung meron kang kabigatan sa buhay, mga pinagdaan ng kahirapan,